Hindi na talaga nagpaawat mga tol ang Israel at muling inatake ang Beirut sa Lebanon mga tol. Sa kabila daw yan ng truce, no? At nagbabala naman ng Iran sa paggante. Pag-usapan natin tong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Samahan ninyo ako mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magbibigay ulit tayo ng mga reaksyon, komentaryo sa mga balitang nangyayari ngayon sa ibang bansa. Bago natin to simulan, baka bago ka pa lamang dito sa ating FB page, no? Huwag mong kalimutan mag-follow. At syempre kung ikaw naman ay nanonood sa ating YouTube channel, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad ng ganito. So muli na naman naglunsad ng airstrike ang Israel dito sa Beirut, no? Ito ay capital ng Lebanon, mga tol, no? Ito ay ilang araw lamang daw matapos ang tigil putukan na nabuo sa pamamagitan ng negosasyong pinangunahan ng Estados Unidos. So alamin natin ang buong detalye, mga tol. Panoorin natin to. Muling niyanig ng pag-atake ang timog na bahagi ng Beirut matapos tamaan ng mga airstrike ng Israel ang Dahieh District, isang kilalang balwarte ng Hezbollah sa kabisera ng Lebanon. Sabi ko nga sa inyo ay kung ang Israel sing lakas ng Amerika, talagang hindi nila tatantanan yan hanggang sa hindi napupulbos yan. Talagang siguro ibubuhos na nila lahat ng lakas at puwersa nila. No? Kasi nanggigigil talaga Israel, mga tol. Diba? Naiinis na nga sila, mga tol, dun sa nangyayaring mga negosasyon. Ang gusto nga nila wala nang negosasyon, tapusin na kung anong dapat tapusin. Yun ang gusto nila mangyari. Kaya tignan nyo ito, diba? Patuloy sila sa airstrike. Dalawang apartment building ang tinamaan ng pag-atake kung saan hindi bababa sa 2 ang nasawi at 17 ang nasugatan ayon sa mga otoridad ng Lebanon. Yun talaga, may nadadama. Yun ang hindi maganda sa mga ganitong nangyayari. May mga nadadamay eh. Kinumpirma naman ng Israel na sila ang nasa likod ng pag-atake alinsunod sa utos ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz. Nangyari ito ilang araw lamang matapos ang pagbuo ng kasunduan sa tigil putukan sa pamamagitan ng negosasyon sa Washington na naglalayong pigilan ng lumalalang sigalot sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Pero mo, no, ilang araw lang. Matapos mabuo yung kasunduan na yun, umatake sila. Ayon kay Netanyahu, tugon ang pag-atake sa mga rocket at projectile na pinakawalan umano ng Hezbollah patungo sa hilagang Israel. We're completing the elimination of the terrorist villages adjacent to our border. חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו ואנחנו We're striking them very hard and we know that Hezbollah is on the run. מכים בהם בצורה חזקה מאוד ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. We will not allow firing at our territory or our communities and we will act accordingly. Sabing gano'n ni Netanyahu. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו ואנחנו נפעל בהתאם. Ayon pa kay Netanyahu, mahigit 350 miyembro ng Hezbollah ang napatay ng Israel sa loob lamang ng nakaraang isang linggo. Kami nun ah. Bago ang pinakabagong pag-atake, matatanda ang personal na nakipag-usap si US President Donald Trump kay Netanyahu noong nakaraang linggo. At eto nga ata yung nasigawan daw, sabi sa mga report, no? Upang pigilan ang nakaplanong malawakang pambobomba sa Beirut. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inanunsyo ni Trump na walang magaganap na malakihang operasyon sa kabisera ng Lebanon. Wala eh. Israel is Israel. Ganun talaga sila. Ngunit sa kabila nito, Ano daw yan eh, bilang tugon, no? Sa mga pag-atake rin daw ng Hezbollah sa kanila. muling tinamaan ng Dahieh matapos ang panibagong sagupaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Nagdulot ang pag-atake ng pagyanig sa mga residential area kung saan makikitang gumuho ang ilang palapag na mga gusali at nagkalat ang mga debris sa mga kalsada. Samantala, mariing kinundina ng Iran ang nangyari. Nagbabala si Iranian Parliament Speaker at Chief Negotiator Muhammad Bagher Ghalibaf. Ayon kay Ghalibaf, ipinakita umano ng Israel na They are neither committed to a ceasefire nor believe in dialogue, and by demonstrating through the naval blockade and violation of agreements regarding Lebanon that they only understand the language of power. hindi ito naniniwala sa tigil putukan at diplomasya.
Dahil dito, giit niya, ang mga base at interes ng Estados Unidos sa rehiyon ay maaari ng ituring na mga lehitimong target ng pag-atake. The naval blockade against the Iranian nation and America's green light today to the Zionist regime turn American and regime bases and assets in the region into legitimate targets. The hand of our armed forces is open as always, sabing ganon. So bakbaka na naman yan. Naniwala rin si Muhammad Mokber, isa sa mga advisor ng Islamic Revolution leader, na ang pag-atake ng Israel sa Beirut ay pagwawakas ng usapan para sa kapayapaan. Ang pag-atake ng Israel sa Beirut ay pagwawakas na daw ng usapan na pangkapayapaan, no? The enemy set the negotiating table ablaze for the third time by bombing Lebanon during the mediator's presence in Iran, shouting its repeated violation of the ceasefire across all fronts. We speak to the oath breakers in the language of power. The axis of resistance is a unified body and they will certainly pay a heavy and painful price for this aggression and on the battlefield. Nagbabala rin ito na magbabayad ng malaki ang Israel sa ginawa nitong pag-atake. So anong ibig sabihin, di ba? Ano pang aasahan natin? Magkakaroon pa nga ba ng kapayapaan dyan, mga tol? Diba? May mga nagko-comment, may mga nanonood galing Oman, nanonood sa iba pang mga bansa, mga kapatid. No? Sana lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Diba? Wala tayong magagawa eh. Ganyan ang gusto nito mga leader, ganito gusto nila. Masyado silang mararahas. Kaya sana nasa maayos kayong kalagayan kung magagawa ninyong lumikas, kung kaya pa. Kasi mukhang wala na talaga tayong aasahan sa mga na posibleng magkaroon pa ng kapayapaan dahil talagang ayaw magpaawat nitong mga to. Nagbanta rin si Ebrahim Rezai ng Iranian Parliament National Security Committee na We will deliver decisive and painful response to the Zionist regime's attack on Dahieh. These rabid dogs must be disciplined and put back in their place. Look at the sky over the occupied lands tonight. magkakaroon ng matinding pagganti ang Iran sa pag-atake ng Israel sa Beirut. Sabi nga nun, look at the sky over the occupied lands tonight. Makalipas ang ilang minuto matapos ang pahayag ni Rezai, umugong na ang sirena sa bahagi ng Israel, partikular sa Haifa, bilang hudyat ng mga namataang missile papunta sa nasabing lugar. Yun na nga yung sinabi. Look at the sky over the occupied lands tonight. Ayun na nga, nagpakawala na sila ng mga missile nila. Rezai, umugong na ang sirena sa bahagi ng Israel, partikular sa Haifa, bilang hudyat ng mga namataang missile papunta sa nasabing lugar. Ngunit nananatiling hadlang ang sitwasyon sa Lebanon sa mga pag-uusap dahil iginigiit ng Iran na dapat maisama ang ganap na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa anumang malawakang kasunduan. Napaka-importante. Dito talaga lumalabas na napaka-importante ng Hezbollah dito sa Iran. No? Burger Daddy. No? Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo. Again mga kapatid, nagbibigay lang po tayo ng reaksyon, komentaryo sa kung ano yung naririnig natin, napapanood natin sa mga balita. Hindi ako ang nagbabalita sa inyo. Hindi ako taga doon at hindi ako pwedeng magbigay sa inyo ng aktual na kaganapan dyan. Na bumabase lang tayo sa ating napapakinggan at yun mismo yung binibigyan natin ng opinion at reaksyon. At base din sa napanood natin ng sabay, pwede rin kayong magkomento sa ibaba. Huwag na kayong kumuha ng kung ano-anong AI post sa social media at palabalabasin yung yun ng totoo. Doon tayo sa mga legit na mga balita talaga. Hanggang sa muli mga kapatid. Peace out.